Sa inyong likuran ay makikita ninyo ang dalawang baseball bat, steel, thick alloy made, isang Arnie stick at isang expandable stick or better yet known as a baton. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ulit ako para magbigay sa inyo ng mga tips, advices ukol sa basic and practical use of self-defense weaponry na inyong nakikita sa inyong likuran na aking ipapaliwanag sa oras at araw na to. Muli, maraming salamat sa 95 subscribers sa aking YouTube channel. Naway dumami pa po tayo na sa ganun makapagbigay pa ako ng maraming tips and lesson when it comes to self-defense, the basic and practical way that we can use every day to help us achieve our safetyness after we leave our home and protect also our home. Wala nang paligoy-ligot pa at mag-umpisa na tayo sa ating discussion. Ngayon, makikita ninyong hawak ko ang dalawang thick alloy aluminum type steel bat. Itong isa ay 25 inch. Marahil ito'y nakita nyo na sa unang tutorial demo ko sa aking channel. At ito namang isa ay standard 30 inch steel bat that I have recently purchased on an online shop. Itong isang steel bat na ito ay maikli. Pwede siyang hawakan ng isang kamay. Ang pagpalo nito ay same thing din sa itinuro kong tutorial basic learnings on how to use a steel bat sa mga gipitang pagkakataon sa inyong paligid, sa mga hindi inaasahan. Simple lang din ang palo nito. Paganyan, 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 paganyan. Or galing sa baba, pataas, padukdok, padukdok ulit, at pangdukdok using the butt of the bat. Same thing with this one. Ang pinagkaiba lang ho ay mahaba ito compared sa isa na maikli. So ito, palo din ng paganyan, palo ng paganyan, 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 manggagaling sa ilalim, paganyan, or padukdok. Ito mas maganda kasi mahaba. Pamula dyan hanggang dito, pwede nyo nang dukdukin sa mukha at sa dibdib ang inyong opponent na magtatangka sa inyong bungad. Yung palo. Ang problema lang dito sa baseball bat, ito ay steel. Kailangan ang bisig at braso ninyo ay masanay at kahit papaano nag-gym kayo. Dahil ang pag-swing nito ay lumakan. Hindi kagaya ng alloy type metal, madali siyang swing. Ito matetelegraph ng opponent ninyo kasi nga hindi kabilisan. Pero pag tama nito, may bagay kasi steel. At hindi rin to basta nayuyupi. Kahit ipalo ninyo sa solid na bato, adobe,
o kapwa bakal, huwag lang ho sa sobrang tigas. Dahil tsak mayuyupi. Hindi naman ho ito ganun katigas. Ito matigas. Not that, what do you call this? Thick enough para makaputol, makayupi ng mas matigas na bakal. But, may purpose at magagamit din ito. Basta pagsuswing lang kayo, laging naka-horse stand para may power ang dating. As I have always said, kagaya sa boxing, ang balikat, ang bewang, pababa hanggang pataas, nagmumove para nandun yung power. Unlike the Arnis stick, mas madali siyang i-wheel kasi made of yantok. Kita nyo naman, may ingay, may swoosh pag pinapalo kasi magaang. Hindi man mabigat, pag tumama, latay. Ang pinagkaiba sa dalawang ito, same thing with the baton. Kung ano yung usage ng arnis, yun din ang usage ng baton. Mabilis nga lang siya kasi although it is made of steel, hindi siya kasing thick at kasing bigat nito na alloy steel. Though alloy din ito, hindi siya kasing thick nito. See? Natunog sila parang bell kasi thick, solid alloy steel. So yan ho yung mga pan self-defense na gamit. Alin ho sa mga yan na nasa likod ng background, pwede nyo dalhin at i-conceal sa inyong 4-wheel cars. Lalo-lalo na ho itong baton. Kasi ito ho yung practical, pwedeng itago sa bewang. Ang arnis naman ho, pwede nyo bitbitin kahit naglalakad kayo dahil hindi naman ho inuhuli ng batas yan. Kasi yan ay gamit sa sport. Sa baseball bat, ganun din, basta player kayo. Ito, may i-conceal nyo sa inyong car, sa loob ng inyong bahay, malapit sa inyong higaan, sa kwarto, or sa isang sulok ng bahay nyo, sa salas, o sa kusina. In case man may burglary na pumasok ng bigla-bigla o akyat bahay ka, or what, that are out to harm you and your family, may magagamit kayo. Basta, make sure lang ho na kung gagamit kayo nito, nag-gym at malaki yung katawan ninyo, or sanayin nyo yung sarili nyo. Kasi itong standard size, pinaraktis ko na ho ito. Kaya naman, kaso mabilis, mabagal pala ang swing. Because mabigat siya, pero manageable naman. Wala akong problema. Same thing din lang ho ito eh. Paghawak ng arnis or ng baton. Pero ang isang angulo lang din ho ang hataw nito, which is paganyan, 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 paganyan. May mas advantage lang ito kumpara doon sa maikli kasi mahaba. Hindi niyo kailangang masyadong lumapit sa kalaban. Pagka mga ganyan,
Ganunin nyo lang. Or isang step back. Dali na. So, yun lang ho may share ko ngayon dito sa another series ng BOT usage for self-defense and offense if needed be. Tandaan, hindi ako nagpo-promote ng violence or nagko-condone nito. Ang sa akin lang ay pagtuturo para depensa ng ating sarili in case man na kailanganin at wala ng ibang choices pa kundi magdepensa sa sarili natin. So hanggang sa muli ho, like, share, and subscribe and share to your friends nang matuto pa rin sila about self-defense.